Napinturahan na rin po natin yung kanyang chassis. So kahit lapagan na po ito ng... What's up mga idol, for today's video, ito po yung pagpapatuloy sa ginagawa nating pag-assemble sa ating kolong-kolong. Ayan, pasensya na kayo kung medyo natagalan yung pag-upload natin nitong next video kasi medyo kunyari ang busy po tayo. Hindi, marami naman tayong inatupag mga idol. Ayan, so shoutout po sa ating sticker, you know. Syempre may sticker tayo niya. So kung gusto ng sticker, mag-comment lang. O di kaya, daan lang kayo dito sa ating shop. At tinitira na yan, airpods, no? Ayan, sinimulan na lang baklasin yung mga dapat baklasin. Kasi ibababa nga itong parang kwadrado na ito kasi ito yung nagkakaproblema, no? Ayan, so binaklas na rin ng ating utol, oh. Ayan, oh, kita nyo naman, butas na talaga. At itong pinaka frame ay naka clip clamp lang siya dyan mga idol, oh. Ayan, naka clamp lang siya. Yun, nanggal na po yung clamp. Tapos apat po yan, no? Apat po siyang clamp at kailangan tanggalin para mahila yan. Ayan, oh, kita nyo naman mga idol, oh. Ayan, so yun po yung sinasabi kong clamp na naka dikit po sa kanyang chassis at ayan, natanggal na. Ang bilis eh, no? Alright. So sa part na ito ay sinusukat-sukat na nila kung ano yung dapat putulin at mga dapat sukat na dapat tabasin. Putulin na, tabasan pa, hagi daw. Yun, no? So ito naman po yung kanyang chassis, no? Ito yung gagawan natin ng pintura. Pipinturahan pala. Ayan, ito yung pipinturahan natin yung mga under chassis niya dito sa ilalim. Kasi kita nyo naman na medyo may mga kalakalawang na pero matibay pa naman. So bago lumala yung sitwasyon ay kailangan na natin itong masolusyonan. Ayan, so dun sa kabilang side naman ay binabanatan na nila. Tinatanggal yung mga dapat tanggalin. At ako naman ay magkukuskus kasi dapat na muna natin kuskusan yan bago natin pinturahan. Tanggalin natin yung mga kalakalawang. Ayan, no? So hindi ba ako eksperto pagdating sa pagpipintura mga idol, no? Pero may alam po tayo kahit paano. Yo, so dapat tanggalin natin yung mga kalakalawang na yan para maganda namang kapit ng pintura. Yung ipipintura ko pala dito mga idol ay primer lang po, no? Depensa lang po talaga sa kalawang para hindi kalawangin yung under chassis kasi nasa ilalim naman to mga idol. Alright, so nakikita nyo kasi medyo kinakain na po talaga siya ng kalawang. Pero yan part na yan na parang may mga itim-itim ay matibay pa yan mga idol. So binabrush ko na yan at tinutuktukan para lumabas yung mga kalawang, kung ano man mga kalawang na naandyan, no? Parang relasyon nyo, kailangan tuktukan para lumabas yung kalawang. Pastilan. Alright, so dito rin sa under chassis na part ay akin na rin yung kinukuskus kasi magpipintura din po tayo dyan. So lahat ng nakikita ko may mga buhangin tinatanggal ko. Ayan, oh, hindi lang kalawang tinatanggal ko, pati buhangin para pag magpintura ko kumapit ng kumapit talaga yung pintura, no? Yun, parang relasyon lang, kailangan alagaan, kuskusan para kapit na kapit ang pagmamahalan. Ayaw ito, morbida. Yun, no? So tinatanggal natin yung mga buha-buhangin dyan, no? Alright, so dito naman sa kabilang side ay nagsusukat na sila airpot, oh. Ano talaga ginagamitan nila ng mga pulidong sukat yan para hindi masayang kung binili natin angle bar kasi medyo makatindi sa bulsay. Angle bar na yan mga idol, kung napanood nyo sa ating noonang video. Ayan, so binili po natin yan at kung hindi nyo pa napanood ay pwede siyang balik-balikan. Alright, so dito nga ay nagkakalkal na tayo, no? At inumpisa na natin siyang pinturahan. Kaya dali-dali na kagad natin itong binuksan pero ang problema hindi kagad dali-daling nabuksan. Medyo lumalaban pa no? Ayan, so pagkatapos niyan ay kailangan natin yung haluin. Hinalo-halo natin yung natutulog na pintura at hindi natutulog na pintura. Ayan mga idol, no? Kailangan talaga yung i-shake-shake para ma-shake siya na maayos. Ang gulo, diba sinasabi ko? Pero ayan, no? Kung nakikita nyo ay pinaghahalo talaga natin yan bago natin yan ipintura. Ayan, so hindi na pala ako kumuha ng nagpipintura nito, magtatrabaho nito dahil sinave ko na lang po, no? Kaya kaya naman po natin pinturahan yung part na ito. Ayan mga idol, no? Ayan, so sayang din naman kasi yung ibabayad natin sa magpipintura kasi wala pa naman tayong budget talaga. Ayan, so emergency kasi ito kaya inuna ko muna kasi nung napansin ko ito sa ilalim ay talagang grabe na po talaga yung problema. Kaya dali ko kaagad pinatira kay Papa at saktong-sakto ay bakante po siya. So nakikita nyo yung kapintura natin na hindi po yung pintura ng eksperto pero kahit papano ay gumaganda-ganda naman yan, no? Yun, no? Oh, so sa paulit-ulit na pagbrubutsa ay gumaganda rin yung pintura. Ayan, no? So kaliwat kanan, kanan kaliwa, taas baba. Alright, pintura. Ayan, inuulit ko, hindi po tayo eksperto pagdating sa mga ganito pero mapapasaan ba at magiging okay din ito. Ayan, no? Sa paulit-ulit na
pag kukuskus natin ay lilinaw, magkakaroon din ng linaw yan. Alright, so nakikita nyo, binibilisan ko na, bilis-bilis ko, no? Naka-fast forward pala. Yo, so after natin ito mapinturahan mga idol, maayos po natin yung kabilang side, yung truck side o yung passenger side. Next naman natin gagawin dito, ayusin po natin yung kanyang wiring, no? I-color code natin at papaganahin po natin yung mga function kasi wala na po itong linya sa likuran mga idol nung nabili ko yung kolong-kolong na ito. Kaya ayusin natin yung pag-wiring nito mula sa pag mag-reverse po tayo, tutunog po yung kanyang pass light. So yun, marami po tayong magagawang video dito. Mag-request lang po kayo kung anong klaseng video yung gusto nyong gawin natin dito. Ayan, so ito naman po yung kanyang flooring, tapos ko na po siyang pinturahan yung kabilang side. So ito po yung ilalim, pininturahan ko na. Yung ibabaw wala pa. Wala pang pintura ibabaw kasi mag-welding pa sila. Mag-aapoy kasi siya kung pati dito pinturahan ko rin. Pero ito mag-aapoy kasi may pintura na nga eh. So mamaya na yan magpipintura. Mahirap naman kasi sa ilalim kung hindi pipinturahan, pag naikabit na dun sa na welding, mahirap nang pinturahan. So nabuo na po yung frame. Ayun po yung kanyang frame. Tapos yung gitna na lang yung ilasalpak dyan. So yun o, may dumaan na followers at ating subscriber mga idol. Ayan, so dito sa part na ito ay talagang binabanatan na. Kasi kita nyo naman talaga yung flooring. Ayan o, talagang wala na. Pero yung nasa gitna ay pwede pa natin yung magamit mga idol. Napinturahan na rin po natin yung kanyang chassis. So kahit lapagan na po ito ng frame. Ayun, naka-frame. Sasalpakan na lang yan dyan. Goods na, no? Depensa lang yan sa kalawang para hindi kalawangin, no? Alright. So, hindi naman siya totally kagandahan yung pagkakapintura natin kasi hindi naman tayo eksperto. Ang mahalaga na lagyan natin siya ng pintura para hindi siya kalawangin agad sa ilalim na part. Tignan nyo, pulang-pula, oh. Primer pa lang yan, mga idol, pero tignan mo naman, di ba? Yun, so makalipas lang po ng ilang oras ay nabuo na po nila airpat yung frame. Ayan mga idol, no, naikabit na rin po yung mga dapat ikabit. Yung inaayos na lang dito ay yung sa likod na side, yung apakan na side, at yung mga ibang hindi pa na welding ay i-welding na. Kagaya nito, ayan o, so tinitira talaga. Chinek yung mga dapat pang i-welding sa ilalim kasi under chassis po ito. Mahirap i-welding pag nasa ilalim, kaya talagang inisa-isa yung bawat kanto na hindi pa na welding dapat ma-welding. Ayan o. So okay na po yung iba, kunti na lang at matatapos na. Guys, kung gusto nyo magpa-repair ng inyong mga sidecar o ganitong klaseng kolong-kolong, along highway lang po kami dito sa Barangay Tingib, Basay Samar. Yan, bisitahin nyo lang po yung aming mumunting shop dito. At ito na nga tayo sa pinakahuling part na kung saan ilalagay na yung apakan sa likod. Kasi medyo matrabaho po yung apakan dito sa likod kasi maglalagay pa tayo ng mga brace. Gaya nyan kasi iniba po yung forma. Maiksi na po yung dating brace niya. Kaya dudugtungan namin at papalitan po kasi kinalawang na. Ayan o, so yun po yung ating kolong-kolong at tapos na. Pag natapos nila to ay sasalpak na. Yon, at sa wakas tapos na po i-welding yung frame at yung under chassis, kaya pinipinturahan na ito sa ilalim bago ilagay po yung kanyang flooring para yung mga kanto-kanto na may ipit o yung hindi na mapipinturahan pag mayroon pong flooring ay mapinturahan muna. Ayan, so dinidetalye na at iniisa-isa na yung pinturahan. So pagkatapos itong pinturahan ay ilalatag na nito yung kanyang cover, ay yung flooring pala mga idol, no? So dito nga sa part na ito ay nililinis ng ni Brad yung mga dapat linisan na side, yung mga bukol-bukol ay tinatanggal niya na, kasi makikita nyo yung mga pinag-weldingan ng mga excess ay pinapatanggal ni airpat, no, para malinis gaya niya, no. Ayan, para pag nagpintura ay wala pong mga bukol-bukol. So okay na yan, no, napakatibay na yan. Bago na po yung frame sa mga gilid na side, yun po kasi yung naging problema. At syempre ilagay na po natin yung flooring. Ayan, so ito na po yung flooring at isa-isay na yung i-welding. Medyo matrabaho sa pag-welding sa part na ito kasi ito po ay steel plate. Maaari pong mapunit pag nasobrahan sa kaka-welding, kaya nakakaalam kung paano i-welding yan, di ba?
So napipil nyo kung gaano kahirap i-welding yung steel plate. Okay, so ito iniisa-isa at talagang tabi-tabi yung pagkakaweld para hindi kumalampag, kasi yung mga nakasakay dito mga batang makukulit, walang kapaguran sa kakalampag ng kakalampag, baka matanggal yung pagkakawelding pag hindi pinulido. Alright, syempre pininturahan na namin yan, no? Konting pasilip muna yan para po sa ating next part na pipinturahan na po natin yan, yung mga under chassis. At ipapakita ko na po sa inyo na tapos na po yung build o pagkakagawa ng truck natin, no, ng passenger side. Ayan, so kung nakikita nyo ay pinipinturahan na natin yan, no? Yung pasilip lamang po yan para sa mga tropa natin at para sa ating next video, mga idol. So dito lang muna kasi yung video natin kasi medyo mahaba na at papapalo na po tayo. May palo talaga eh. Alright, so sa mga hindi pa nakapalo, syempre palo na yan. Alright, sa mga hindi nakasubscribe, subscribe na. Ayan, so maraming salamat po sa pagsama sa atin hanggang dito sa part na ito ng video na ito. Yun, so ingat po mga idol, mga tropa. God bless, bye bye.